ano ang dapat kong gawin kung may sinalihan akong investment pero puro dahilan lang kapag hinihingi ko na yung kita ko. Nako, Naku. eto na tayo sa mga investment scams. Oo. Hindi pa ba tayo nadadala dito? Ang 2026 dami-dami na na po. tayo. Ang dami-dami nang naging biktima ng investment scams. Huwag tayong nagpapaniwala sa mga investment scams na ito, lalo na kung hindi naman talaga legitimate, 'di ba, Attorney M? Kasi kung hinihingi Attorney Joy, walang ibigay, ano na ibig sabihin nun, di ba? Oo. Oo, so definitely talaga mayroong, kumbaga may monkey business, no, Oo. Attorney Joy. Kasi Attorney Joy, pinapaalala mo dati ito ha, kapag ka ganyan, no, halimbawa mga investment, kailangan i-check muna kung accredited, no, sa SEC. Check natin sa SEC kung talaga may accreditation, rehistrado ba yan. Pagka may mga ganitong problema na pwede kaagad kayong pumunta, kumonsulta ng abogado para kayo ay makapag-file ng either estafa or syndicated estafa, 'di ba? Ibigay niyo doon yung pangalan ng inyong nung nagpa-invest sa inyo, bigay niyo yung detalye, yung mga circumstances kung ano nangyari, paano ba kayo nakapag-invest, magkano ba para ma-assess, 'di ba, kung paano ano yung legal action na pwedeng gawin. Kasi it's either magso-small claims ka, pero kasi ito hindi kasi ito utang eh, ikaw yung kusang nagbigay, Oo. 'di ba? Baka estafa, Attorney Joey, estafa no? talaga ito, criminal case 'yun pagka ganun. Seryoso yun, Attorney Joey. Oo. Lalo na kung marami ang nabiktima. Syndicated Oo. estafa. At saka kung malaking halaga, Oo. 'di ba, Attorney M?